So, ang nangyari, ayan na, nagkaiba sila ng pananaw. Ngayon dapat ang pinag-usapan lang yung issue. Kaso ang problema kasi mga kababayan, ha? Sabi nga ano, sabi yung ano, yung kasi ang nangyari personal eh. Ha? Personal eh, mga kababayan eh. Personal yung tira eh. Wala akong kinakampanya sa kanila. Oh. Pero bilang TBJ supporter, kung magalit sa akin si Jay, bahala siya sa buhay niya. Matanda na siya eh. Di ba? Wala akong pakialam kung magalit ka sa akin eh. Di ba? Pakinggan nyo na lang po yung sinasabi ni, ni Jay Guevara dyan sa kanyang vlog. Ulo, no? Nandito pa ba yung kay Chris Ulo? Naku, nabura ko na ata yung kay Chris Ulo. Si Chris Ulo pala, Okay, ganito. Pinag-uusapan ni Jay yung mga vloggers ng BBM vloggers daw. So, pinag-usapan niya sila coach, yun ba yung Jared ba yun? Jared, si Nino Barzaga, tapos sino pa ba? Kaya pinag-usapan niya yung mga yan. Hindi ko maintindihan, bakit sinama pa niya si Chris Ulo? Haba na nga nung kwento mo eh. Pwede mo namang hindi na isama si Chris Ulo dyan sa usapan. Di ba? Kung ikaw may respeto, kung may respeto ka sa kapwa mo TBJ vloggers, di ba dapat hindi mo na pinag-usapan si Chris Ulo? Kasi alam mo, kapag gano'n ang sinabi mo, kung ano-ano sasabihin mo, magke-create ka ng magke-create ka ng, parang magkakaroon ng spark, parang, kasi alam mo, pag nagkaroon ka ng konting kiss-kiss lang, mag-spark yan, tapos magiging apoy hanggang maging sunog yan. Oh. Hindi mo ba maiwasan na hindi siya pag-usapan? Di ba? Hindi mo ba makayang hindi mo siya pag-usapan? Dami mo nang pinag-usapan niyo na si Nino Barzaga, kung sino-sino. Bakit pati si Chris Ulo, nakasamahan natin na TBJ Defender, dinamay mo pa? Di ba? Oh. Bakit? Total, tinitira mo na ako. Total, tinitira mo na ako eh. Tinatanong kita. Kahit siraan mo ako, bahala ka sa buhay mo. Tinatanong lang kita, bakit kinontent mo pa? Pwede namang hindi. Puwera lang. Kung talagang gusto mong sirain si Chris Ulo. Di ba? Di ba? Puwera lang kung gusto mo talagang sirain si Chris Ulo. Ayan, tanong bakit mo sisirain si Chris Ulo? Oh. Di ba? Ito mga kababayan na, dito nasi-separate yung men from the boys. Dito sa mga ganitong sitwasyon. Di ba? Di ba? Dito sa sa ganitong sitwasyon, malalaman mo kung sino talaga yung men saka yung boy. Oh. Kasi dapat marunong ka lumagay eh. Pero lang kung talagang wala kang respeto, katulad ni Kapuso Alliance fan page. Oh. Pero lang kung ganon. Oh. Di ba? Sana hindi mo na lang kinontent. Pwede naman yun eh. Di ba? Hindi ba tataas ang views mo kung hindi mo gagamitin si Chris Ulo? Oh. Pampataas views ba? Pampataas views ba? Hindi, pampataas views ba? Na kinakailangan i-content mo si Chris Ulo? Tirahin mo sila Barzaga yan. Tirahin mo iba. Pero yung kapwa mo TBJ Defenders, kunting respeto naman, boy. Oh, sabi tuloy dito ng mga nagko-comment, nasasapawan kasi siya ni Chris Ulo. Ganun ba yun? Diba dapat pare-parehas kayong TBJ Defenders? Oh, diba? Pare-parehas kayong TBJ Defenders, dapat kung mataas ang views niya, dapat masaya ka. Oh. Pero kung naiinggit ka, ayun ang magiging dahilan mo para siraan mo yung kapwa mo TBJ Defenders. Oh, 'di ba? Huwag niyo intindihin 'yan mga kababayan. Alam niyo, huwag niyo intindihin 'yan.
Hayaan mo siya magngangawa diyan. Alam niyo ito, sabihin ko na sa inyo. Kanina nung napanood ko si Jay Guevara, minessage ko si Chris Ulo. Oh, minessage ko siya. Sabi ko, "Ba't gano'n? May problema ba kayo?" Sabi ni Chris Ulo, "Wag mo naintindihan 'yan, hindi ko naman papatulan 'yan." Oh, tingnan niyo. Oh. "Ba't papatulan mo 'yan? Ano, bababa ka sa ano, sa level niya?" Sayang naman yung pinag-aralan mo kung papatol ka sa level niya. Oh, 'di ba? Bakit ka bababa sa level niya? Kung ikaw may pinag-aralan tao, ikaw ba papatol sa ano, sa hindi man lang nakapag-high school? Hindi ko sinasabi na gano'n siya. Ewan ko kung gano'n nga. Yung sinasabi ko lang, kung tayo may pinag-aralan, graduate tayo, may lisensya tayo, papatulan ba natin yung hindi man lang nakagraduate ng high school? Oh. Hindi ako papatol do'n. Ano? Ano, tanga? Ano, mali? Ayan, naku, nakakalungkot talaga, mga kababayan. Tinitira na ba ako? Ha? Ito mga kababayan, kuwento ko sa inyo. Kasi sinasabi dati, ito kuwento ko na sa inyo, makinig. Eto, binabanatan daw ako, hayaan mo siya. Eto na. Bakit hindi ako sumama sa Itbulaga nung dating pumunta sila? Balak ko sana pumunta nun, guys, makinig kayo. Naggawa sila ng GC. Okay? Naggawa sila ng GC. Okay? Pinasok ako ni Chris Ulo sa GC. Nung may GC, naggumawa siya ng GC, pumasok ako sa GC. Alam niyo, pagpasok ko dun, grabe. Nagulat ako, mga kababayan eh. Pero mo GC, etong isa, kung ano-ano sinasabi dun sa ibang mga kasama sa GC, ibang klase. Alam mo ba? Alam mo sa nang nabasa ko, sabing gano'n, "Wag mo nang yayain 'yan." Oh. "Wag mo nang yayain 'yan. Kasi ang mga Iskonian 'yan, taga-suporta ni Isko 'yan. Baka for the views lang 'yan." Oh, for the views? Ang kapal na mukha. Paano for the views? Nung mga panahon na 'yan, ang baba pa lang ng nanonood sa kanya, ang baba pa lang ng views niya. Alam mo ba kung bakit dumami views niyan ngayon? Dahil kay Chris Ulo. Oh. Kaya naku, walang utang na loob eh. Nung mga panahon na walang-wala, nakisuyo kay Chris Ulo. Ngayong medyo tingin niya sa sarili niya, medyo umaangat na siya. Bigla niyang bibirahin etong si Chris Ulo. Kaya alam mo, sa totoo lang, ako kanina nang ka-chat ko si Chris Ulo, talagang hindi po kami nagtitirahan. Real talk lang po ako, real talk. Hindi, wala naman, tinitira ko ba siya? Wala siya tinitira eh. Ano mapapala kung titirahin ko siya? Sige nga. Ano mapapala ko kung tirahin ko siya? Yayaman ba ako? Yayaman ba ako? Kung sakaling tirahin ko siya, saka walang kwenta. Di ba? Kaya ako nagulat ako na grabe yung mga pinagsasabi niya dyan sa Sabi niya hindi naman daw niya pinepersonal, hindi naman niya tinitira, pero tawag daw? Ito, pakinggan ninyo itong kanyang sinabi doon sa kanyang vlog. Ito, mga kababayan. Nakalimutan to pala. I-record ako kay Maring Janet. Ito. Hello, Chris Ulo! Chris Ulo pala muna. Dito muna ako sa dati kong gwapo. Iba talaga pag may gumagwapo yung mga vlogger. Naririnig niyo po ito? Sana all. Wala na naman. Sana all ka talaga. Okay.
Oh, ang kinis, oh. Total, Chris! Ay! Total, Chris! Sana gumagawa po tayo, tol, ah. Ako, pahagard ako ng pahagard, tol, oh. Tangina ko, tol, mukhang may palibreng bikebelo kayo dyan, ah. Mukhang may palibre kayo, ano dyan, ah. Pa-facial. Parang may libre. Sabi ni ano, mamen, puro bad words sinasabi ni Jay. Wala, ganun po talaga pag masama bunganga. Ano ba aasahan nyo sa sa masamang bunganga? Syempre, di bad words. May lalabas bang mabuti yan sa bunganga na na masama o mabaho? Syempre, panay bad words. 'Di ba? Asahan mo na 'yon, mami. 'Di ba? Sige sa facial, ah. Ano, may kinis mo nga ni Chris Ulo. Grabe, no? Okay. So talaga naman. Sa bagay, kayong mga abogado dyan ni Pastor Kibuloy, ano pa ba may expect namin? Naturalmente na maipagtanggol nyo yan. Siyempre, kliyente nyo yung tao eh. Okay, ito issue. EdTech TV, wala kang pakialam kung tirahin ako niyan. Wala namang kwenta. Ay, hindi pa pala. Teka, tapos na ba ako doon sa kwento ko? Kwento ko sa GC namin. Sa GC namin. Sinabi ko na nga pala. Sinabi ko. Nasabi niya, kami raw ni Bodens of Manila, wag na raw pasamahin sa Itbulaga nung dati pa. Wag na raw isama sa GC. Bakit? Kasi raw mga Esconians kami at for the views lang daw ang habol namin. Noong mga panahon na yon kung titingnan niyo yung mga yung mga tawag dito, yung mga views, siya yung pinakamababa. Kaya nga siya medyo dumikit-dikit kay Chris Ulo. Para medyo umangat eh. Pero yun yung sinabi niya yun. Kaya simula nun, sabi ko, Chris, hindi ako sasama sa inyo. Hindi ako sasama sa grupo nyo. Kung merong, sabi ko, kung merong anay dyan sa grupo ninyo, kung merong bulok na kamatis dyan sa grupo ninyo, hindi ako sasama dyan. Dahil yun eh. Biruin nyo, anong tawag doon? Di ba buwakaw? For the views daw kami. Kapal ng face. Kapal ng face, grabe. For the views daw. Ngayon, tingnan nyo. Sino ngayon ang mukhang pera? Sinong pera-pera? Sinong for the views? Na pwede mo namang hindi pag-usapan yung kapwa mo TBJ Defender. Bakit ngayon? Bakit pati si Crisulog ginamit mo? Ngayon, ako nagsasalita lang kasi ako nangihinayang, sayang kasi mga kababayan, sayang yung pinagsamahan. Di ba? Ngayon, ito, wala naman ako dapat sinasabi kay Jay Guevara, pero ito, sinabayan pa ako. Nagda-live na raw, nagmumura no, kung ano-ano sinasabi tungkol sa akin. Di ba? Bahala siya atakihin sa puso. Yung Banat Bay, ano na sila eh. Simula nung kasi nung sumama na si Banat Bay, parang ano na yan mga kababayan. Talagang wala na siyang pakialam doon sa mga nakasama niya dati. Dito na siya. Sabi nga, ito nga, narinig ko eh. Sabi niya, wala na kasing issue sa TBJ eh. Wala na kasing issue sa TBJ eh. Kaya kanya-kanya na kami. Tingnan mo, anong klase? Kahit wala nang issue ang TBJ, dapat respetuhin mo yung pinagsamahan ninyo. Kung gagawa ka ng content, wag mo nang idama yung mga nakasama mo. O kaya, issue. Itama mo lang. Pero yung pe-personalin mo yung tao. Ibang usapan yun. Yaan nyo lang yan kasi dito makikita natin kung sino yung bastos. Ganun lang yun. Diba? Kaya hindi ako sumama sa grupo nila nung umpisa. Kasi baka mabulok din ako. Kasi kapag may bulok doon, kakalat yan. Buti na lang, walang nahawa ay mga kababayan. Buti walang nahawa. Kasi ito si mabait eh. Mabait ito si Jake Magnus. Yan, bata pa kasi siya. Magalang yan si Jake. Mabait yan si Jake. Si Models of Manila, walang pakialam yan.
Yung mga dun sa Manila naman, walang pakialam basta makapag-live. Basta, nakakatawa kayo Kay Mark Gamboa, ganun lang yun. Kahit tira-tirahin mo, tinitira nila dati yan eh. Wala siyang pakialam eh. Di ba? So, ganun. Kaya, yan, sinabi ko na po sa inyo yung dahilan ba't hindi ako sumasama dati. Kasi nga, gulat ako doon sa GC Pagpasok ko, ganun. Tinitira agad ako. Kaya, yun. Kaya hindi na ako sumama sa kanila. Pero yung isa kasi, yung nag-organize noon, talagang lang, siguro, sabi, sumama ka na, sir. Di sumama. Ako, wala naman ako masamang tinapay eh. Kaya okay lang naman. Siyempre, sayang naman ibinabayad sa inyo ni Pastor Kibuloy. Kung ang ilalagay nyo dyan sa sulat ninyo, oo, Senado, sabi ni Joe Alonzo, Jake Magnus, MOM, Chris Ulo, BMT tayo. Lakambini, tagal ng bastos yun si Sir J. Sorry for my words. Sabi ni John Sinabel, kayo na magiging topic niya ngayon sa vlogs niya. Bahala po siya. Baka gipit na gipit. Kinakailangan na kumita. Kasi kung hindi siya gagawa ng ganyang content, wala eh. Diba? Kaya yung content din.